So itong sinasabi mo, medyo malaking pera to ha, 20 million nawawala. Meron na po ba kayong naging way para kausapin si Reynalyn or pag-usapan tong 20 million na may nawawala? Yes, binigla namin siya sa Tarlac. So pinuntahan namin siya doon. Sabi kasi niya nasa Taiwan siya eh. Pero alam namin nasa Tarlac siya. E di nagkabulagaan. Kala ko nasa Taiwan ka. May mga raffle eh, biglang namimigay pala siya sa Tarlac, nag-outreach program. So you think yung 20 million na nawawala doon sa kita ng kumpanya, nandun? Definitely. Paano mangyayari na sariling bulsa, no? Namimigay, hindi naman tumatakbo. Good Samaritan. Good Samaritan. Samaritan naman siya. Kung yan ay pera po ng partnership at kanyang ginamit ng walang pinulot, may delikado po yan sapagkat lilitaw, yan po ay misappropriation. Ibig sabihin, pang-uumit ng pera. Yan po ay estafa ng parusa hindi bababa ng 6 na taong pagkakabilanggo. Depende po sa laki ng halaga. Pero ang nadidinig ko po dito sa 20 milyones. Teka muna. Mabubulok na po yan sa loob ng hukuman. Reklamo ko po ang business partner ko na si Reynalyn Ridwal. Meron po kaming negosyo na trading ng mga gulay, prutas, mga meat, ganyan. Okay naman yung business for 1 year, umiikot naman yung mga kapital. However, nung July 2024, bigla siyang nanghingi ng isang malaking amount. Tinanong ko siya kailan ba siya babalik ng Pilipinas at ang sabi po niya ay na-hold daw siya sa Taiwan Customs. Pumunta ako sa Taiwan Immigration dito sa atin sa Pilipinas. Upon investigation po, nalaman po nila na walang ganong nangyari sa Taiwan. Siya naman po ay hindi po totoong nakakulong sa Taiwan dahil nasa Tarlac po siya. At nasa Tarlac po siya na nagpapa-outreach. So, umiikot po siya per barangay para mamigay ng mga parang ayuda niya sa mga ahente niya sa isa pa niyang negosyo, which is yung paraffol po. Ina-assume ko na doon niya nilagay ang pera. Ang hindi po bumalik na pondo sa company namin ay nagkakalagang 20M dahil po hindi na kami nakakapag-provide, nagsara na po yung negosyo. Ngayon po ako po yung hinahabol ng mga investors dahil sa kita nila na hindi nabigay sa kanila. Sir Mark, kayo ay may-ari ng isang company, right? Yes, anong pangalan ng kumpanya nyo? QueenSource Trading QueenSource Corporation. Trading. Dito mo, business partner yung nirereklamo mong si Reynalyn Ridwal. Nagte-trade kami sa mga restaurants, especially mga south areas. Binibigyan namin sila ng frozen, mga meat. Ano yung role ni Reynalyn dito? Ang hatian po namin is ako po ang maghahanap ng mga financer. Tapos at the same time, ako rin po sa accounting. Tao ko po yung mga naglalagay ng, kunyari, ilan ba yung lumabas, ilan yung pumasok, ganyan, sa bangko, nagmumonitor. Ikaw yun. Ako po yun. Tapos si Reynalyn naman, ang trabaho niya ay sales. So siya ang umaharap sa kliyente, siya na mamolekta ng cheque. Kumbaga internally, ikaw yung operation. Externally, sa mga clients, siya yung umaharap. Yes. So itong sinasabi mo, medyo malaking pera to ha, 20 million nawawala. Paano nangyari ito na nalaman mo na 20 million? Dahil ako nga yung sa accounting, medyo maganda naman on 1 year. Parang okay naman siya. Apparently, noong July, kasi naka-terms yung mga client namin So, after ilang days, saka ako kolektahin, ganyan. So, apparently, noong July, pag-collect niya, hindi na pumasok sa bangko ng company. Sinabihan pa niya kami, naalala ko, nung last order, parang sabi niya, meron daw malaking order. Kailangan pondohan, 1.5. So, nung pagpasok namin ng 1.470 sa account niya, biglang emergency, lumipad na siya ng Taiwan. Lumipad ng Taiwan. Nagsabi siya ng dahilan na meron daw stroke yung boyfriend niya, kaya lumipad siya. Nung time na yon, hindi naman kami suspecting. Kailan siya umalis? July this year? Yes. So kayo po ba, sir, ay nagkaroon ng kontrata sa isa't isa kung paano yung takbo ng inyong kumpanya? So naka-SEC naman po kami. So landon na po, naka-specify na treasurer ako, tapos siya po yung president. Wala kayong kontrata sa isa't isa? Verbal lang po, since dalawa lang naman kami. Meron na po ba kayong naging way para kausapin si Reynalyn or
pag-usapan tong 20 million na may nawawala? Yes, binigla namin siya sa Tarlac. Mm. So, pinuntahan namin siya doon. Mm-mm. Sabi kasi niya, nasa Taiwan Oo. siya eh. Oo. Pero alam namin, nasa Tarlac siya. From Taiwan So, to Tarlac. nasa Tarlac lang pala siya all this time. Yes. Mm. Eh di nagkabulagaan Oo, na, nagkabulagaan, kala ko nasa yes. Taiwan ka. Ang question ko dito, kasi may mga raffle eh, biglang namimigay pala siya sa Tarlac Yes. ng mga nag-outreach program. Yes. So, So, you think yung 20 million na nawawala doon sa kita ng kumpanya, nandun? Definitely. Ano po Kasi, yung evidence nyo or proof nyo na yung 20 million na nawawala, ginamit niya doon sa, ang dami. yeah, Ilang barangay yung binigyan niya ilang po niyan? yan? 5 barangay. po 5 yung barangay. binigyan niya. Imagine that times 5. So, imagine nyo na lang po yung nagastos dyan. Oo. Ang sabi po nung mga business partner niya is sa sarili niyang bulsa. Paano mangyayari na kayo po ba pinaghirapan nyo, no? Saan nyo gagastos? Sariling bulsa, no? Namimigay. Hindi naman siya Good tumatakbo. Samaritan. Good Samaritan. Good Samaritan naman Hindi siya. naman siya Saka tumatakbo bakit siya politiko. namimigay? Yes, Ano yung politiko ba intention siya? niya? Ba't siya namimigay? Kasi po, meron pong mga raffle Mm. na Okay. tinatawag. No? Okay. Medyo talamak yan sa province. Kung saan mo yung mga 20-20 Ah, lang. okay. 10 Mga piso. ticket-ticket. Mga Okay. ticket-ticket. Tapos may raffle draw, Mm. ganyan. Ang tingin ko, ang reason is para medyo sikat siya. Sikat. Kasi nga- may grupo-grupo po yan eh, pag bumibili. Siguro, sige sir, ikat muna kita. May kakausapin tayong abogado Sige po. regarding this para at least alam natin kung ano yung mga susunod nating hakbang or yung mga legal steps na kailangan nating tahakin. Sige. Yung bang perang di mo na ginagamit sa outreach program sa Tarlac, yan ba'y pera ng partnership? Yun po yung mahalagang katanungan kapag kung hindi naman po pera ng partnership at pera lamang po ito, sarili noong pong namimigay dyan sa outreach na yan, may mahirapan po tayo na lagyan siya ng kasalanan Mhm. dahil medyo may problema po tayo. Pero kung yan, pera yung pinamimigay sa outreach ay pera po ng partnership at kanyang ginamit ng walang pinulot ang partner dito po sa negosyong ito, may delikado po yan sapagkat lilitaw, yan po ay misappropriation. Ibig sabihin, pang-uumit ng pera. Yan po ay estafa sa ilalim ng Artikulo 315 ng revised ng Binagong Kodigo Penal ng Pilipinas ng parusa hindi bababa ng 6 na taong pagkakabilanggo. Depende po sa laki ng halaga o liit ng halaga. Pero ang nadidinig ko po dito, 20 milyones. Opo. Teka muna. Medyo mabubulok na po yan sa loob ng hukuman. Attorney, so ano po yung kailangan gawin ni Sir Mark David? Kasi nag-demand letter na raw po siya unang beses pero hindi ata pinansin. Kailangan niya pa po bang mag-demand letter ulit? Hindi na po ginawang deal. Ang kakailanganin na lamang po dyan upang maumpisahan ang proseso ng paghahabol sa halaga na dapat ay sa negosyo na pupunta, pagsasampa na po ng kaso. Nag-uumpisa sa pamamagitan po ng paggawa ng isang sinumpaang salaysay ng pagreklamo. A complaint affidavit. Either tanggapan ng taga-usig sa lungsod o tanggapan ng taga-usig sa lalawigan. City prosecutor kung nasa urban areas sa cities or Office of the Provincial Prosecutor pagka nasa lalawigan. Pareho po magiging proseso dyan. Gagamitin po yung demand letter at yung mga pinakikitang mga dokumento dito sa screen. Kaya po natin ang katotohanan na magagamit ang lahat ng mga yan. Pagkatapos, i-attach po yan, isasama po yan sa sinumpang salaysay ng pagrereklamo at ipipresenta po lahat yan sa Office of the Prosecutor. Ang file po ba sa Quezon City or sa Tarlac po? Kasi sa Quezon City po dineposit ang pera. Okay. At So sa medyo Tarlac technical ang ito. Well, meron po tayong tinatawag sa criminal law, no? Prinsipyo ng continuing crime. Nagpapatuloy ang krimen sa lahat ng lugar kung saan ang isang elemento ng krimen o isang pangyayari ay naganap. Saan ba siya nakatira? Doon niya i-file kung doon sa kanyang tinitirhang lungsod o bayan kung saan ang krimen ay naganap din. Para mas malapit na sa kanya at hindi siya mahirapan. Attorney, kasi po mukhang magkakaroon po tayo ng mas malalim na investigasyon dito sa kaso ni Sir Mark. Susubukan naming tawagan yung mga barangay na kung saan nag-outreach tong respondent natin, si Ma'am Reynalyn Ridwal. Pengi lang kami, attorney, ng guidance. Ang barangay po ba, kunyari, di kasi namin malaman kung ano bang klaseng tao to si Ma'am Reynalyn, bakit siya nag-outreach? O, ang sabi nga ni Sir, parang nagpapamigay pa ng mga kung ano-ano doon. Dapat bang ang isang barangay magtanong kung saan ang galing yung ipapamigay? Yung mga ganong bagay ba, attorney? Una po, pagka ang ipinamimigay ay gamit
o di kaya mga ari-arian, abay tunay po kailangan magtanong ang barangay. Kailangan malaman ng barangay kung saan nanggaling yan. Lehitimo ba yung mga gamit na yan? Ibig sabihin hindi ba yan ninakaw? Sa kasalukuyan, umiiral pa rin po sa ating bansa yung tinatawag nating anti-fencing law. Isang presidential decree. Yan po ay pagpaparusa sa mga taong humawak man lamang, tumanggap man lamang ng anumang bagay na nakaw. So, hindi na magtatanong yung pulis dyan. Basta't may nagturo. Ay, sa akin yung ipinamigay na wheelchair na yan. May pangalan nga ako sa likod dyan. Makukulong hindi lamang po yung taong namigay, kundi pati na yung taong tumanggap at yung tao na nagbigay po doon sa gumagamit ng wheelchair at pati po yung naka-wheelchair. May kaso po siya ng kasong anti-fencing law. So, importanteng matanong natin yung mga barangay kung nagtanong ba sila at hindi sila simpleng tumanggap lang ng tulong. Kasi kailangan natin malaman saan nga galing yung mga pinamigay ni Ma'am Reynalyn. Pero disclaimer lang po hindi pa natin hinuhusgahan si Reynalyn dito. Kukunin pa rin natin yung pahayag niya at baka medyo mahirap patunayan kung personal ba niyang funds yung ginamit or company funds na nawawala nga, sabi mo nga Sir Mark. So, susubukan at pipilitan talaga natin na makausap yung respondent. Pagpalagay po natin talagang galing po sa partnership funds yung ginamit. Meron po pong isang pwedeng gawin tinatawag na prayer for writ of attachment. Ito po isang uri ng kahilingan sa hukuman. Pero kasong sibil po ang ipafile at yan po yung paghahabol sa halagang nawawala. Maliban sa pagsasampa syempre ng kasong kriminal. Po pwede rin po kasing sibil at kung po sa kasong sibil para mahabol po yung pera na sinasabing kinuha ng walang pahintulot, po pwede po siyang humiling si Ginoong Mark David Fong ng kautusan sa hukuman ng lahat ng ari-arian nito pong kanyang kapartner hatakin by way of a writ of attachment. Ibig sabihin kukunin ang kanyang mga ari-arian at dadalhin sa hukuman upang kung mapapatunayan talaga na nagnakaw o di kaya gumawa ng kabalbalan sa pondo ng kumpanya o ng partnership, ito pong taong namigay ng ayuda sa tarlac, po pwede pong yun ang gamiting pambayad. Kung may ari-arian pang natitira, yan pong namigay ng ayuda. Alam mo sir, hindi nagtatapos dito yung gagawin ng bitag. Bibigyan din natin ng chance kasi tumanggi yung Reynalyn. So baka mamaya magbago yung isip, nanonood siya, sumagot siya, mas maganda. So we will expect na sasagot siya bukas. Kung hindi, sinusuko niya yung karapatan niya, kakasuhan natin. Reynalyn, nirereklamo ka dahil nga umano, ginamit mo raw yung pera ng kumpanya dyan sa pagbibigay mo ng mga ayuda. Aminado naman po ako na nagamit ko din po doon. So inaamin mo na talaga na meron kang nagamit na pera na nanggaling dun sa mismong kumpanya. Tama po ba? Yes po. Ang akala ko po kasi maibabalik ko din po siya kaagad-agad. Ma'am Reynalyn, bakit parang yung sagot mo ay lamig at mukhang walang sinseridad? Wala ako nakikita kahit anong sinseridad or kahit anuman pakumbaba para man magpakita na ikaw talaga ay nagsisisi dito sa ginawa mo. Parang wala